Ilo. Okay, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. At bago po ako mag-umpisa ko po muna ay magpapasalamat sa dagdag na taon at buhay, kalakasan na ipinagkaloob sa akin ng Panginoon. Salamat sa pag-ingat dahil nga ang Diyos lamang ang tayong nag-ingat sa ating mga buhay. At kung sa aking buhay ay tunay nga kung aking babalikan yung aking buhay, talaga biyaya lamang ng Diyos kung bakit ako ay buhay pa. Diba? Hindi pa kinukuha kasi mayroon pang mga gawain. Pagtapos ng gawain, tapos na ang buhay. Diba? Goodbye Philippines. Okay, tayo'y tumayo lahat. At tayo ay mag-aaral ng mga salita ng Diyos. Ito yung talata na paborito ng pastor. Galatians 2:20. Pero tayo muna ay manalangin. Aming Diyos na mapagpala, kami po ay lumalapit, Ama, sa inyo sa trono ng iyong biyaya. Salamat o Diyos sa iyong katapatan, sa iyong kabutihan, Panginoon, sa iyong mga buhay. Tunay nga po, Diyos, na kayo po ang Diyos na buhay na aming pinaglilingkuran, Diyos na nakakaalam ng mga nangyayari sa aming pong mga buhay, sa mundo, Panginoon. Salamat o Diyos na kayo po, Diyos, ang may lalang at may hawak ng aming mga buhay sa may karamdaman, pero kayo din o Diyos ang nagpapagaling, Panginoon. Ang doktor, mga gamot ay instrumento lamang, Panginoon. Salamat o Diyos na kami ay yung kinahabagan, kaya kami nandito o Diyos at iniligtas mo, Panginoon. Sa aming pag-aaral o Diyos, dalangin namin, Ama, ang paggawa ng banal na Espiritu, ang tulong mo sa amin, Panginoon, na maipaintindi mo o Diyos sa amin ang katotohanan at ang iyong kalooban, Panginoon, sa aming pong mga buhay. Patawad, Ama, sa aming pong mga kasalanan, at ang lahat ito dalangin namin sa tanging mataas na pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Galatians chapter 2 verse 20. Oh. Galatians chapter 2 verse 20. Basahin ko na lamang. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo, at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin, at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Ako'y napako kasama ni Kristo. I am crucified with Christ. Pwede na po kayo magsiupo. At yan, di ba? Pag may sinyalis na ay pwede na. Ako muna ay kakanta. Alam niyo, napakagandang masarap kumanta sa ating Panginoon. Hindi man maganda ang boses, pero ito ay para sa ating Panginoon. Wala naman sinabi ang Diyos ay kumanta ka dahil magandang boses mo. Di ba? Hindi naman tayo dito sa mundo na pagalingan. Di ba? Ang tinitingnan ng Diyos sa ating ay ang ating mga puso. Magaling ka man kung ang puso may hindi ayos, hindi rin. Di ba? Kaya ang aking kakantayan ay hiram sa Diyos. Hiram sa Diyos ang aking buhay. Ikaw at ako'y tanging handog lamang. Di ko ninais na ako'y isilang, ngunit salamat
Ligaya ko nang ako'y isilang, pagkatao ay mayroong dangal. Sinong may pag-ibig, sinong nagmamahal, kundi ang tao. Diyos ang pinagmulan, kundi ako umibig, kundi ko mabigyang halaga ang buhay kong handog, ang buhay ko'y hiram sa Diyos, kundi ako nagmamahal. Sino ako? Ligaya ko nang ako'y isilang, pagkatao ay mayroong dangal. Sinong may pag-ibig, sinong nagmamahal, kundi ang tao. Diyos ang pinagmulan, kundi ako umibig, kundi ko mabigyang halaga ang buhay kong handog, ang buhay kong hiram sa Diyos, kundi ako nagmamahal. Sino ako? Amen. Tunay nga ang ating buhay ay hiram lamang sa Diyos. Anumang oras ay pwede na ito kuhanin sa atin. Kaya anuman mga pinagsikapan natin sa mundong ito, kung tayo ay kukuhanin ng Diyos ay ang lahat ay baliwala. Ako'y napako kasama ni Kristo. Isang tanong muna, ang pagkapako ba ng Panginoon Hesus doon sa krus ng Kalbaryo, ang kanya bang kamatayan ay para sa lahat? Diya? Yes, para sa lahat ang kanyang kamatayan dahil mayroon mga talata na nagpapatunay na ang kanyang kamatayan ay hindi lamang sa ilan, kundi ito ay para sa lahat. Sabi sa unang Juan chapter 2 verse 2, at siya ang pangpalubag loob sa ating mga kasalanan, at hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng sa buong sanglibutan din naman. Diga? Kaya ang kamatayan ng Panginoon Hesus ay para sa lahat. Diba? Pero ang tanong, bakit hindi lahat ay naligtas? Kung ang kamatayan ng ating Panginoon Hesus ay para sa lahat, bakit hindi lahat ay naligtas? Kasi hindi lahat ay tumanggap. Oo. At alam ng Diyos kung sino ang sumampalataya. Sabi sa John chapter 1 verse 11, siya'y naparito sa sariling kanya at siya'y hindi tinanggap ng mga sariling kanya. Di ba? Pumarito ang Diyos pero hindi siya tinanggap ng sariling kanya. Sa John chapter 6 verse 64, sabi dito, datapwat may ilan sa inyong hindi nagsisampalataya, sapagkat talastas na ni Jesus buhat pa ng una kung sino-sino ang hindi nagsisampalataya at kung sino ang sa kanya'y magkakanulo. Kaya dito makikita natin kung ang kamatayan ng ating Panginoon Hesus ay para sa lahat, bakit hindi lahat ay naligtas? Sapagkat hindi lahat ay tumanggap. Hindi lahat ay nanampalataya. Diga? Kaya
yung mga doktrina na whosoever election ay parehas na nandito sa Bible. Pero ang mga whosoever ay sabi nila lahat ay maliligtas. Diba? Pero may mga talata, kung lahat ay maliligtas, bakit marami ang Diyos pinatay sa Old Testament? Diba? Kaya pag sinabing hindi lahat ay maliligtas kasi hindi lahat ay nanampalataya at hindi lahat ay tumanggap sa ginawa ng ating Panginoon Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. Ngayon, sabi dito, bakit nasabi ni Pablo, ako'y napako sa krus kasama ni Kristo? Hindi naman literal na ipinako siya sa krus si Pablo, kundi ang nais niya iparating sa atin ay ang ating dating pagkatao, ang siyang napako sa krus, ang siyang namatay. Yung mga kasalanan at hindi sumusunod sa Diyos ay namatay na kasama, at yung sumusunod sa Diyos ay namatay na kasama ni Kristo sa krus. Dahil kay Jesus, nagbago na siya. Oo, di ba? Kaya ang nais ipaabot ni Apostol Pablo sa atin na kung ikaw ay nakay Kristo na, dapat makita na sa iyo ang buhay na may pagbabago. Dahil nakita natin ang buhay ni Pablo nung siya hindi pa mananampalataya, nung siya hindi pa ligtas kung paano ang kanyang buhay, siya ay taga-usig ng mga mananampalataya. Di ba? Sabi sa Acts chapter 8, sabi dito sa Acts chapter 8 verse 1, at si Saulo ay sumang-ayon sa kanyang pagkamatay. Dito ay si Esteban ito na namatay. At ng araw na yaoy, nangyari ang isang malaking pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem, at silang lahat ay nagsipangalat sa lahat ng mga dako ng Judea at sa Samaria, maliban na sa mga apostol. At sabi sa verse 3, verse 2, at inilibing si Esteban ng mga taong masipag sa kabanalan, siya'y tinangisan ng di kawasa. Sa verse 3, datapwat, pinuksa ni Saulo ang iglesia na pinapasok ang bahay-bahay at kinakaladkad ang mga lalaki at mga babae, at sila'y pinapasok sa bilangguan. Yan ang dating buhay ni Pablo nang siya ay hindi pa naligtas. Diba? Siya ay mang-usig. Kaya nga sabi nang siya ay maligtas, sabi niya, ako'y napako na kasama ni Kristo. Kung tayo ay nasa kay Kristo na, dapat ay makita sa atin ang buhay na may pagbabago. Diba? Sabi sa 2 Corinthians 5:17, ang sabi dito, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang, ang mga dating bagay ay nagsilipas ng narito, sila'y pawang naging mga bago. Di ba? Kaya nang dapat natin tandaan na kung tayo ay na kay Kristo na, dapat ay makita na sa atin ang buhay na may pagbabago, buhay na kakaiba sa mundo, kakaiba sa mga tao, kakaiba ang gawa, di ba? Dahil hindi natin masasabi na tayo ay na kay Kristo na tapos ang buhay natin ay nandyan pa rin yung gawa natin na hindi maayos. Although tayo ay nandito pa rin sa atin ang old nature, na ito ang old nature natin ay ito yung kalaban natin sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Ito nga ang old nature natin, ito yung namatay na kasama ni Kristo nang siya ay naipako sa krus. Diga? Ngayon, ano kaya ang mabigat na kasalanan na nagawa ni Kristo? Bakit humantong na siya ay ipinako sa krus? Diga? Alam niyo, kung ating pag-aaralan ng mga pangyayari, walang malaking kasalanan o maliit na kasalanan si Kristo kung bakit siya ipinako sa krus. Kasi sabi dito sa
2 Corinthians 5:21, sabi dito, yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin upang tayo'y maging sa kanya ay katwiran ng Diyos. Diba? Walang kasalanan ng ating Panginoon. Ang kanyang buhay ay inihandog niya para sa ating mga kasalanan. Diba? Kaya ang dapat natin tandaan. Sabi pa sa 1 Peter chapter 2 verse 22. Sa 1 Peter chapter 2 verse 22 ang sabi dito, na siya'y hindi nagkasala o kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig, na nang siya'y alipustahin ay hindi gumanti ng pag-alipusta, nang siya'y magbata ay hindi nagbalat kundi ipinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa humatol ng matuwid, na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy, upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa katwiran, na dahil sa kanya'y mga sugat ay nangagsigaling kayo. Diga? Kahit na si Pilato, alam niya na walang kasalanan ng ating Panginoon Hesus, pero ipinapako pa rin siya sa krus dahil sa matinding panawagan ng mga tao. Diba? Alam ni Pilato na walang kasalanan, pero ipinapako pa rin siya dahil sa tindi ng panawagan ng mga tao. Kaya nga mga kapatid, nung ipinako ang ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo, maraming mga tao, hindi na mapakinggan na sabi ng mga tao, ipako sa krus. Ano ang ginawa ng mga tao? Nasa malalayo na. Ano ang ginawa? Mayroon ba kayo alam kung ano ang ginawa ng mga tao? Nasa malalayo na hindi na mapakinggan ang kanilang busis. Sabi ng mga tao, Amen. Di ba? Nag-sign of the cross. Dahil yan ang pagpapatunay na sila ay willing na ipako ang Panginoon Hesus doon sa krus. Di ba? Kaya pag kayo ay nagsasign of the cross, ibig sabihin ay kayo ay willing din na ipako ang ating Panginoon Hesus. Dati nang tayo mga Katoliko pa, ay ganun din tayo diya. Ako dati noon ay bago bumaba ng bahay ay ganyan-ganyan pa. Pero wala naman niyang proteksyon, di ba? Oo, yung mga Katoliko yan ang kahit nadaan sa mga simbahan, gaganyan-ganyan, hindi nila alam. Tanungin mo, bakit ka nag-sign of the cross? Basta, ganyan lang. Hindi nila alam kung bakit sila nagsasign of the cross dahil wala silang alam. Di ba? Kaya sa atin na may mga alam ay huwag na nating gawin. Sa kasaysayan ng pamahalaang Romano, dahil sa pamusong sa Diyos, di ba? Kaya ipinako ang ating Panginoon Hesus doon sa krus ng Kalbaryo dahil sa pamumusong sa Diyos. Inaangkin niya ang kanyang sarili na Diyos. At sabi pa siya ay pag-aangkin na isang hari ng mga Hudyo. Kaya hindi naniwala ang mga Hudyo na ito'y isang hari. Diba? Ito'y isang Diyos. Dahil alam nila kung sino ang tatay at nanay ni Jesus. Si Maria at si Joseph. Diba? Sabi naman ng mga tao, saan kaya gumawa ng karunungan ng taong ito? Ito'y anak ni Joseph at ni Maria. Diba? At higit pa sa lahat ay inaangkin niya ng kanyang sarili sa isang hari. Hindi rin makapaniwala ang mga Hudyo. Dahil ang isang hari ay dapat ipinanganak sa palasyo. Diba? Saan ba ipinanganak si Jesus? Sa sabsaban ng mga hayop. Aba, hari ba yan? Diba? Kaya hindi makapaniwala ang mga tao sa kanyang pagka-Diyos. Diba? Kaya ang ating Panginoon Hesus, siya ay namatay, nagdusa dahil sa
kasalanan ng mga tao. Diga? Sabi sa Romans chapter 5 verse 8, ang sabi dito sa Romans 5:8, datapwat ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Diga? Tayo ang may sala. Tayo ang may kasalanan kung bakit ang ating Panginoon Jesus ay namatay. Hindi tayo ang namatay dahil sa ating mga kasalanan. Kung tayo ang namatay, nagbayad ng ating mga kasalanan, ang ating patutunguhan ay ang impyerno. Di ba? Kung tayo ang nagbayad ng ating mga kasalanan, dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, di ba? At ang kamatayan na sinasabi ay ang pagpunta ng ating kaluluwa sa dagat-dagatang apoy. Ito ang kabayaran ng ating mga kasalanan. Kaya kung ikaw nagbayad ng iyong mga kasalanan, dapat lang ay nasa impyerno tayo. Di ba? Walang exempted dahil lahat tayo ay mga makasalanan. Pero ang Panginoon Jesus ang siyang nagbayad, siyang nagdusa para sa ating mga kasalanan. Ako'y napako kasama ni Kristo. Sabi sa Galatians chapter 2 verse 20, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo, at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Ano ang makikita natin? Sa unang punto ay, si Kristo ang sentro ng ating buhay. Di ba? Jesus Christ is the center of our life. Siya ang sentro ng ating buhay. Kaya, ano ang nasabi ni Pablo sa Philippians 1:21? Sa ganing akin ay ang mabuhay ay kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Di ba? Kaya nang nasabi niya dahil si Kristo na ang sentro ng ating buhay, ng kanyang buhay. Di ba? Sabi dito sa Philippians 1:21, sapagkat sa ganang akin ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Di ba? Yan ang kamatayan ay ganansya na natin. Kung baga-baga dito sa mga businessman ay ang kanilang ganansya ay magkapera, yumaman, pero sa atin mga naglilingkod sa ating Panginoon, ang ating ganansya ay ang kamatayan. Di ba? Yan ang sabi ng Bible, ang mamatay ay pakinabang. Yan ang ganansya natin. Kapag si Kristo na ang sentro ng ating buhay, inuuna natin siya kaysa sarili. Di ba? Kaya pag sa araw ng linggo ay, kung si Kristo ang sentro ng iyong buhay, ay dapat huwag mong kalimutan ang araw ng linggo. Di ba? Minsan araw na linggo ay wala tayo sa simbahan. Pag wala tayo sa simbahan, hindi si Kristo ang sentro ng iyong buhay. Kaibigan, kung anumang bagay, hinahanap natin kung ano ang gusto niya. Di ba? Kung ano ang kalooban ng Diyos sa ating buhay, yan ang dapat nating hanapin dahil si Kristo na ang sentro ng ating buhay. Siya ang inuuna sa lahat. Di ba? Kaya pag araw ng linggo, huwag kayong mag-outing. Oo. Huwag kayong mamasyal. Sa simba ng hanggang tanghali, sa hapon ay wala na. Hindi yan ganyan. Hindi pa rin ang Diyos ang sentro ng iyong buhay. Ang sentro ng iyong buhay ay ikaw pa rin. Di ba? Bakit? Ay, kinakalimutan mo ang araw ng linggo na yan ang ibinigay sa atin ng Diyos na araw para tayo ay magsamba sa Kanya. Di ba? Sabi sa Hebrews 10:25, sabi dito, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon. Di ba?
Lahat ng linggo dapat ay nandito tayo dahil yan ang gusto ng Diyos sa atin bilang mga Kristiyano na magkakatipon tayo saan? Hindi sa bahay-sambahan, hindi sa SM, hindi sa paliguan, magkakatipon, kundi sa bahay-sambahan. Siya ang inuuna sa lahat. Kaya sabi sa Matthew 6:33, anong sabi sa Matthew 6:33? Sabi dito, datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Diga? Kaya ang dapat natin kung si Kristo ang sentro ng ating buhay, dahil siya ang namatay, dahil sa atin, dapat ay bigyan natin ng lugar ang ating puso, ang ating Panginoon sa ating mga puso. Siya ang inuuna sa lahat, siya ang gabay sa ating decision, di ba? Kung mayroon tayong mga decision, dapat iminumungkahi natin sa ating Panginoon. Huwag tayo mag-decision na agad-agad. Di ba? Katulad ng mag-asawa. Kapag nag-away ay mag-decision agad maghiwalay. Mali yan. Di ba? Dahil ang hantungan ay pagsisisi. Kaya kung tayo ay mag-decision, kung ikaw ay na-emotion, palipasin mo muna. Di ba? Huwag ura-urada na mag-decision ka. Hiwalay tayo. Hindi po ganyan. Di ba? Dapat ay maayos ang kaisipan. Maayos, hindi yung na-emotion lamang at maghiwalay. Kaya yung mga gabay natin sa ating decision, dapat nakasentro sa ating Panginoon. May relasyon tayo sa Kanya. Makikita sa ating pamumuhay. Di ba? Kung si Kristo ang ating sentro ng ating buhay, makikita sa ating pamumuhay. Siya ang nagbibigay ng layunin sa ating mga buhay. Kaya mga kapatid, dapat ay, kung si Kristo na ang ating sentro ng ating buhay, dapat ay nasa sa Kanya tayo palagi. Huwag nating kalimutan ang Diyos, di ba? Minsan pag may kasayahan ay nakakalimutan na natin ang Diyos. Di ba? Pag masaya, wala ang Diyos. Pag may problema, lumalapit sa Diyos. Dapat ay lahat ng oras ay tayo ay lumapit sa Diyos. Kaya ang tanda natin na kung tayo ay napako kasama ni Kristo, dapat si Kristo na ang sentro ng ating buhay. Pangalawa, sabi dito sa binasa natin, ang sabi dito, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ano makikita natin? Si Kristo ang sentro ng ating pananampalataya. Di ba? O dapat ang ating pananampalataya ay nakatuon sa Diyos. Hindi nakatuon sa mga bagay-bagay. Hindi nakatuon sa pera. Hindi nakatuon sa magandang bahay. Dapat ay ang ating pananampalataya ay ang Diyos pa rin ang ating sentro. Kaya anong sabi ng Hebrews chapter 12 verse 2, sabi dito, namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus na niwalang bahala ang kahiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Di ba? Looking unto Jesus. Di ba? Dahil nasa Kanya ang sentro ng ating pananampalataya. Si Jesus ang pinakamahalaga at pinakapokus na ang ating paniniwala o pananampalataya at buhay espiritual. Di ba? Kaya tayo ay nakapokus sa ating Panginoon, sa ating pananampalataya, sa ating Diyos. Siya ang pinanggagalingan ng ating pananampalataya.
Di ba? Kaya nang sabi ng Lucas na ang mga apostol ay nagkulang ang kanilang pananampalataya. Sabi dito sa Lucas chapter 17 verse 5, at sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan mo ang pananampalataya namin. Diba? Kaya sa ating mga buhay, kapag mahinang ating pananampalataya ay hindi natin magagawa na sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Yung sinasabi ng Diyos na kapag kayo ay may pananampalataya, sabihin nyo sa bundok at pupunta sa dagat at yan ay pupunta. Manalangin, di ba? Pero hindi po yung literal, di ba? Dapat ay makita natin na lahat ay may layunin ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya sabi dito, ang Diyos ang pinanggalingan ng ating pananampalataya. Sa Hebrews chapter 11 verse 6, ang sabi dito, Hebrews 11, chapter 11 verse 6, sabi dito, at kung walang pananampalataya, ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalataya may Diyos, at Siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Diba? Kaya yan ang dapat natin tandaan. Si Kristo ang matibay na pundasyon ng ating pananampalataya. Siya ang gabay ng ating buhay espiritual. Siya ang dahilan kung bakit tayo hanggang ngayon mga buhay pa. Diba? Siya ang sentro ng lahat ng ating pananampalataya. Sa Hebrews chapter 11, mababasa natin yung mga heroes of faith. Diba? Sa Hebrews chapter 11, kay Noah, diba? Dahil sa kanyang malaking pananampalataya, ay inutusan siya ng Diyos na gumawa ng daong, at yan dahil sa kanyang pananampalataya ay kanyang ginawa. Diba? Kaya hindi maniwala ang mga tao kay Noah, na sinabi ni Noah, magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan sapagkat ang Diyos ay magpapadala ng ulan, magpapadala ng baha. Anong sabi ng mga tao? Anong baha na hindi naman umuulan? Walang ulan sa panahon na Noah. Kaya yung mga tao ay hindi maniwala. At mas lalo pa sila hindi naniwala nang si Noah ay gumawa ng daong doon sa pinakatuktok ng bundok. Sabi ng mga tao, si Noah ay nasisiraan ng bait. Gumawa ba ng daong doon sa tuktok ng bundok? Aba, paano yan ilulusong sa dagat? Kaya dahil sa pananampalataya ni Noah, ay ginawa niya ang lahat ng ipinag-utos ng Diyos sa kanya. Pananampalataya. Sino pa? Si Abraham. Diba? Kaysa isang anak. Sinabi ng Diyos, dalhin mo ang iyong anak at ihandog mo sa akin. Sabi ni Abraham, sunod lang si Abraham. Diba? Walang reklamo. Diba? Kaya ng pananampalataya at nakita ng Diyos ang pananampalataya ni Abraham at ni Noah. Kaya mga kapatid, mahalaga sa ating buhay na tayo ay, sabi ng Bible, ang matuwid ay mamuhay sa pananampalataya. The just shall live by faith. Okay. At kaya sabi ito, bakit nila nagawang ang mga gawain na imposible? Di ba? Imposible yan sa tao, sa ang kanyang mga ginawa, pero dahil ang pundasyon ng kanilang pananampalataya, ang sentro ng kanilang pananampalataya ay na kay Kristo. Di ba? Hindi sa tao, hindi sa mga bagay, kundi na kay Kristo lamang ang kanilang sentro ng pananampalataya. Ano pa ang sabi sa Galatians chapter 2 verse 20, sabi dito, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo,
at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin, at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya nito ay sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Si Kristo ang sentro ng ating pag-ibig. Diba? Dapat yung ating pag-ibig ay nakasentro sa ating Panginoon. Dahil matuto tayong umibig sa mga hindi kaibig-ibig. Diba? Katulad ng pag-ibig ng Diyos sa atin, na hindi tayo kaibig-ibig, pero Kanya tayong inibig. Hindi lang kinibig, kundi kinahabagan pa. Kaya tayo naligtas dahil inibig tayo ng ating Panginoon. Si Kristo ang pinanggalingan ng pag-ibig. Sabi sa unang Juan, chapter 4, verse 19, ang sabi dito, tayo'y nagsisiibig sapagkat siya'y unang umibig sa atin. Diga? Siya ang unang umibig sa atin. Ano ang kanyang ginawa? Sabi pa dito, siya ang halimbawa ng tunay na pag-ibig. Halimbawa ng tunay na pag-ibig. Sabi sa John 15, verse 12, ang sabi dito, ito ang aking utos na kayo'y mangag-ibigan sa isa't isa, na gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Diba? Siya ang halimbawa ng tunay na pag-ibig. Siya ang gabay sa ating pagmamahal. Diba? Siya ang dahilan kung bakit tayo umiibig. Diba? Siya ang dahilan. Sabi sa John chapter 13 verse 34, ang sabi dito, isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y mga ibigan sa isa't isa, na kung paanong inibig ko kayo, ay mga ibigan naman kayo sa isa't isa. Diba? Yan ang napakalaga sa atin, yung pag-ibig na mayroon tayo na galing sa ating Panginoon. Dahil kung wala tayong pag-ibig sa ating kapwa, hindi tayo magsusumikap na ang mga taong ito ay mapahayagan ng mga salita ng Diyos. Pag-ibig ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay. Sabi sa 1 Corinthians, I think 1 Corinthians yun, chapter 13. Dito sabi dito, 1 Corinthians chapter 13, kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapwat, wala akong pag-ibig ay ako'y maging tanso na tumutunog o batingaw na umaalingaw-ngaw. At kung magkaroon ako ng kaloob na panghula at nalalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman, at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya na anupat, mapalipat ko ang mga bundok, datapwat, wala akong pag-ibig ay wala akong kabuluhan. Diba? Ano man ang gagawin natin, ginagawa natin ay dapat nandyan yung pag-ibig natin. Diba? Katulad ng mag-asawa, hindi ka dapat ibigin pero iniibig natin. Oo. Diba? Hindi ka ibig-ibig pero inibig natin. Na ganun ang pag-ibig ng Diyos, hindi tayo kaibig-ibig pero inibig tayo ng Diyos. Diba? Kung hindi tayo inibig ng Diyos, ano ang mangyari sa atin? Wala tayo ngayon dito. Oo, may kanya-kanya tayong buhay. Diba? Kaya nga ang sentro ng ating pag-ibig ay ang ating Panginoon Hesus. Ngayon, anong klaseng pag-ibig mayroon ng Diyos? Ang pag-ibig ng Diyos ay walang kondisyon, unconditional. Ang unconditional love, ito yung sinasabi na agape love, di ba? Yan ang agape love na walang pinipili. Sa atin, may pinipili lang tayo dito eh.
Dito sa church, minsan ay may grupo tayo, o minsan ang iba ay iba. Dapat ay magkaisa tayo. Oo, kung mayroon tayong mga bisita na nakikita na bagong mukha, ay lapitan natin. Di ba? Huwag nating hayaan na lang na nakatayo, nakatunganga. Oy, mga young people, pag mayroon mga bagong young people ay kausapin. Huwag niyong pabayaan. Kaya ang mga young people na iba ay nawawala. Dahil ang mga young people ay may sariling mundo. Diga? Kausapin mo kung young people yan ay kausapin mo. Kung legions yan ay kausapin mo. Kung fathers yan ay kausapin mo. Kung young parents yan ay kausapin mo. Di ba? Alam nyo sa ibang churches ay talaga masigasig sila. Pag may mga bisita ay hindi nila hinayaan na lumabas na hindi nakakilala sa Diyos. Minsan sa atin dito ay yung ating mga bisita ay wala na. Diba? Nakakadalo ng evangelistic, wala na. Hanggang doon na lamang. Wala nang bisita. Wala nang pagpapaluap. Diba? Kaya mahalaga na ang mga bisita natin ay napapaluap yan. Hindi yan magpapatuloy kung hindi natin mapapaluap. Diba? Kaya pasalamat kayo kay Ate Bilin na masigasig sa paglilingkod sa Diyos. Oo, Bible study dito, Bible study doon. Pag masakit ang tuhod, pahinga muna. Diga? Ganun lang ang buhay natin. Kasi tayo ang pinagkatiwala ng Diyos ng mga buhay ng tao. Hindi yan, ang mga salita ng Diyos ay hindi pinagkatiwala sa mga hindi ligtas. Sa atin mga ligtas, sa atin pinagkatiwala ang mga salita ng Diyos para ipangaral sa mga tao. Tayo ba'y nangangaral ng mga salita ng Diyos? Alam niyo kung ang sinasabi ni Pastor na about isa sa atin ay bring one another. Ano ba? Magdala ng bawat isa. Mga bisita. Di ba? Abay, kulang pa yung upuan natin kung tayo ay may mga bisita lahat. Pero bakit ang upuan natin ay may patlang-patlang? Diga? Sabi ng isang pastor, mag-invite kayo. Sabi nag-invite na kayo, pastor, bakit wala? Yung mga kaluluwang na-invite namin. Di ba? Kaya hindi makita natin dyan. Kaya mag-ingat kayo, baka maupuan niyo ang kaluluwa. Yeah. Kaya sabi dito, ang pag-ibig ng Diyos ay unconditional. Walang tinatangi. Sabi sa unang Juan chapter 4 verse 9 and 10. Ang sabi dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanglibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. Narito ang pag-ibig, hindi sa tayo umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak ng pangpalubag loob sa atin mga kasalanan. Diga? Kaya pasalamat tayo sa buhay ng ating Panginoon Hesus na siya ay sinugo ng Diyos. Hindi nagreklamo, sasabihin ng Panginoon Hesus, ay, ang titigas naman ng ulo ng mga tao, ayoko. Diba? Wala. Wala siyang reklamo kahit na ipinako na. Wala pa rin dahil yan ang pagsunod ng ating Panginoon sa utos ng kanyang Ama. Ano pang klaseng pag-ibig mayroon ng Diyos? Walang hanggang pag-ibig. Diba? Walang hanggang pag-ibig. Ang ating pag-ibig ay may hangganan. Katulad ng mga tao na may mga barkada. Pag malakas pa, ayos pa. Pag may nakukuha pang pera, ayos pa. Pero pag nagkasakit na, iiwan ka na. Di ba?
Oo, yun ang nangyari sa aking tiyuhin na nang malakas pa ay, kung saan-saan punta, inom dito, inom doon. Nang magkasakit na, wala nang lumapit. Diba? Kaya ang pag-ibig ng tao ay, pag may nahut-hut ay, sige lang. Pag wala na ay, wala na. Pero ang pag-ibig ng Diyos ay, pag-ibig na walang hanggan. Sabi sa Jeremiah 31 verse 3. Sabi dito, Jeremiah 31 verse 3, sabi dito, ang Panginoon ay napakita ng una sa akin na nagsasabi, oo, iniibig kita ng walang hanggang pag-ibig. Kaya't ako'y lumapit sa iyo na may kagandahang loob. Diba? Walang hanggang pag-ibig ang ating Panginoon. Ano pang makikita natin? Tapat na pag-ibig at mapagpatawad na pag-ibig. Diba? Kung hindi tayo pinatawad ng Diyos, wala tayo ngayon dito. At higit sa lahat, sacrificial na pag-ibig. Sa John 3:16, di ba? Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinuman sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sacrificial na pag-ibig. Sabi dito, ang napako kasama ni Kristo ay nangangahulugan na iniwan na ang kasalanan. Diba? Kung tayo ay napako kasama ni Kristo, dapat ay iwanan natin ang kasalanan. Iwanan natin yung mga bagay na hindi nakakaluwalhati sa Panginoon at nagbago na ang buhay. Diba? At higit sa lahat, si Jesus na ang namumuno sa puso natin. Diba? Dapat ganun na kung tayo ay, ang sentro ng ating buhay ay si Kristo, ang sentro ng ating pananampalataya ay si Kristo, ang sentro ng ating pag-ibig ay si Kristo, dapat si Jesus na ang namumuno sa ating puso. Diba? Siya ang may-ari ng ating buhay. Tayo manalangin. Salamat, Panginoon, sa gabing ito, sa natapos na gawain, natapos na pangangaral. Tunay nga po, Diyos, na ang lahat ay dahil sa iyong biyaya, wala kaming lakas, hindi kami magaling, Panginoon, subalit ang lahat ng ito ay nangyari dahil ito ay yung kalooban mo sa aming mga buhay. Gabayan mo, Diyos, kami ng mga salita mo, Panginoon, sa aming pamumuhay, at kayo po, Diyos, ang patuloy naming itinataas. Ang lahat ito dalangin namin sa mataas na pangalan ng Panginoon Hesus. Amen.